Ang liwanag ng naglalakihang chandelier sa lobby ng Montenegro Prime Mall ay tila sumasalamin sa kinang ng buhay ni Isabela, Bella Montenegro. Sa edad na 25, siya na ang nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking chain ng mga mall sa bansa. Ngunit sa likod ng mamahaling terno at seryosong muka, may isang pusong nagnanais lamang ng pagiging totoo. Isang gabi, habang nagsasagawa siya ng palihim na inspeksyon, nahagip ng kanyang paningin ang isang lalaking nakauniforme na janitor. Hindi ang itsura nito ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang paraan ng pagtrato nito sa isang matandang pulubi na pumasok sa mall para lang makasilong sa ulan. "Lolo, heto po, uminom po muna kayo ng mainit na kape. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo paalisin dito hanggat malakas pa po ang ulan." Marahan at may malasakit na sabi ng binata. Simula noon, hindi na nawala sa isip ni Bella ang binata. Napag-alaman niyang ang pangalan nito ay Rafael. Isang linggo matapos ang gabing yon, nagdesisyon si Bella sa isang bagay na ituturing ng iba na parang kabaliwan. "Sigurado ka po ba rito, Ma'am Bella?" tanong ni Luisa, ang kanyang pinagkakatiwalaang sekretarya, habang hawak ang isang sako ng uniforme ng janitress. "Luisa, pagod na ako sa mga lalaking lumalapit sa akin dahil lang sa posisyon ko. Gusto kong makilala si Rafael bilang ako, si Isay. Gusto kong malaman kung may puwang pa ang karapatan sa mundong to," bulong ni Bella, habang itinatali ang kanyang buhok at inaalis ang lahat ng kanyang mamahaling alahas. Kinabukasan pumasok si Bella bilang si Isay, ang bagong trainee sa maintenance department. Itinalaga siya sa parehong sektor kung saan nagtatrabaho si Rafael. "Huwag kang mag-alala, Isay. Mukhang mahirap sa simula, pero tutulungan kita," bati sa kanya ni Rafael nang magtagpo sila sa supply room. "Salamat, Rafael. Pasensya ka na, ha? Hindi ako sanay sa ganitong trabaho," paumanhin ni Bella, na noon lang nakahawak ng floor waxer sa buong buhay niya. Natawa ng bahagya si Rafael, isang tawa na tapat at nakakahawa. "Lahat naman tayo nagsisimula sa wala. Halika, tuturo ko sa iyo ang tamang paghawak ng map para hindi sumakit ang likod mo." Lumipas ang mga linggo. Sa bawat lunch break sa rooftop ng mall, sa bawat paglilinis ng mga bintana, at sa bawat pagbubuhos ng basurahan, mas nakikilala ni Bella ang tunay na pagkatao ni Rafael. "Bakit ka pala nagtatrabaho dito, Rafael? Sa talino mong yan, parang kaya mo namang maging manager," tanong ni Bella isang hapon habang kumakain sila ng biniling kwek-kwek sa labas. Bumuntong hininga si Rafael. "Pangarap ko talaga ang maging civil engineer, Isay. Pero kailangang unahin ang pag-aaral ng mga kapatid ko. Ang mahalaga, marangal ang trabaho ko. Hindi naman nakakahiya ang pagiging janitor, di ba? Ang nakakahiya ay ang magnakaw o manakit ng kapwa." Humanga si Bella. "Ang lalim mo pala mag-isip. Ang swerte naman ng magiging girlfriend mo." Tumingin si Rafael ng diretsyo sa mga mata ni Bella. Sa puntong iyon, tumigil ang mundo para sa dalaga. "Hindi ko kailangan ng mayamang babae, Isay. Ang hinahanap ko ay yung katulad mo. Simple, masipag, at totoong tao." Paano kung hindi pala ako ang inaakala mo?" Kabadong tanong ni Bella. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Bella, na ngayon ay medyo magaspang na dahil sa trabaho. "Isay, ang nakikita ko ay ang puso mo. Yun naman ang mahalaga sa akin." Isang buwan ang lumipas na puno ng saya at mga simpleng petsa. Ngunit ang lihim ay hindi habang buhay na maitatago.
Ang ika-10 anibersaryo ng Montenegro Prime Mall ay gaganapin sa Grand Atrium. At bilang may-ari, kailangang humarap ni Bella sa publiko. Sa araw ng okasyon, abala ang lahat. Si Rafael ay itinalaga sa backstage para sa mabilisang paglilinis. Si Bella naman, pagkatapos ng ilang linggong pagpapanggap, ay muling nagsuot ng kanyang mamahaling gown na gawa ng isang tanyag na designer. "Ma'am, oras na po," wika ni Luisa. Habang naglalakad si Bella patungo sa entablado, nakita niya si Rafael sa gilid, may hawak na basahan at nakatingala sa stage. Nang tawagin ang pangalang Isabela Montenegro, lalong tumindi ang kaba sa dibdib ng dalaga. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula ni Bella sa mikropono. Ang boses niya ay nanginginig nang makita niya ang gulat sa mga mata ni Rafael. Ang binata ay tila naging estatwa sa kinatatayuan nito. Ang basahang hawak nito ay nalaglag sa sahig. Matapos ang maikling talumpati, agad na bumaba si Bella at hinanap si Rafael. Natagpuan niya ito sa parking lot. Mabilis na naglakad papalayo. "Rafael, Rafael, sandali lang," sigaw ni Bella habang hinahabol ito, kahit nahihirapan sa kanyang gown. Huminto si Rafael pero hindi lumingon. "Bakit, ma'am? May kailangan po ba kayong ipalinis?" Napatigil si Bella. Ang lamig ng boses ni Rafael ay parang saksak sa kanyang puso. "Rafael, pakinggan mo ako. Gusto ko lang magpaliwanag." Lumingon si Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at bahagyang galit. "Ano ang ipapaliwanag mo, Isay? O baka naman, Ma'am Isabel, na ang buong isang buwan nating pagsama ay bahagi lang ng isang laro? Na pinagmasdan mo akong magpakapagod habang ikaw pa lang may-ari ng lahat ng to?" "Hindi yun laro, Rafael. Natakot lang ako. Natakot ako na kung malaman mo kung sino talaga ako, lalayo ka. O baka naman maging katulad ka ng iba na pera lang ang habol sa akin." Lumuluha ng sabi ni Bella. "Yun ba talagang tingin mo sa akin?" Mariing tanong ni Rafael. "Na pera lang ang mahalaga sa akin? Akala ko kilala mo na ako. Pero mas masakit na malaman na hindi ka nagtiwala sa akin. Ginamit mo ang kahirapan ko para paglaruan ang damdamin ko." "Hindi kita pinaglaruan, Rafael. Mahal kita," sigaw ni Bella. Natahimik ang paligid. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Rafael. "Mahal mo ako? Pero ang pag-ibig ay nakabase sa katapatan, Ma'am Bella. Paano kita mamahalin kung ang pundasyon natin ay isang malaking kasinungalingan?" Tinalikuran siya ni Rafael at tuluyan ng umalis. Isang linggo ang lumipas, hindi na pumasok si Rafael. Nag-resign ito sa pamamagitan ng isang sulat. Hindi naging madali para kay Bella ang mga sumunod na araw. Hindi siya makakain at palaging tulala sa kanyang opisina. "Ma'am, ito po ang address ni Rafael sa probinsya. Nakuha ko po sa HR," sabi ni Luisa. Hindi nag-aksaya ng panahon si Bella. Nagmaneho siya ng 3 oras patungo sa isang maliit na barangay sa Laguna. Doon, nakita niya si Rafael na nagtatrabaho sa isang maliit na hardware store. Hindi siya lumapit agad. Pinanood niya muna ang binata. Nakita niya ang pagod nito, pero nandoon pa rin ang pamilyar na ngiti habang tumutulong sa mga mamimili. Nang mag-break si Rafael, doon na nagkalakas loob si Bella. "Rafael," tawag niya. Nagulat ang binata. "Anong ginagawa niyo dito, Ma'am Bella? Masyadong maputik ang lugar na ito para sa inyo." "Wala akong pakialam sa putik, Rafael. Kahit maghapon pa akong mag-map ng buong mall, gagawin ko. Nakuha ko lang ang kapatawaran mo," taimtim na sabi ni Bella.
Inilabas ni Bella ang isang lumang apron. Ang apron na ginamit niya noong siya ay si Isay. Itatapon ko na sana ang lahat ng gamit ng Montenegro pero itong apron na to ang nagpapaalala sa akin kung kailan ako naging pinakamasaya. At yun ay noong kasama kita. Lumapit si Bella at tinawakan ang kamay ni Rafael. Hindi ko hinihiling na maging janitor ka sa mall ko. Ang hinihiling ko ay bigyan mo ako ng pagkakataon na maging Isay muli sa harap mo. Walang pera, walang titulo, kundi ang babaeng nagmahal sa'yo ng tapat. Huminga ng malalim si Rafael. Nakita niya ang tapat na pagsisisi sa mga mata ni Bella. Alam mo bang, muntik na akong mawala ng tiwala sa mga tao dahil sa ginawa mo? Alam ko, at hindi ko mapapatawa ang sarili ko kung tuluyan kitang nawala, sagot ni Bella. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ni Rafael. Higit pa sa lahat ng ari-ari ang meron ako, sagot ng dalaga. Dahan-dahang umiti si Rafael at hinila si Bella para sa isang mahigpit na yakap. Sige na nga, pero sa isang kondisyon. Ano yun? Tanong ni Bella, tila nabuhayan ang loob. Huwag mo na akong tatawaging Ma'am o Sir. At kapag nagpakasal tayo sa hinaharap, gusto ko ay simple lang. Gusto kong ang pagmamahalan natin ang maging pinakamalaking kayamanan natin. Hindi naging madali ang lahat. Maraming humusga sa kanilang relasyon. Mga mayayamang kaibigan ni Bella na minata ang pagiging janitor ni Rafael at mga katrabaho ni Rafael na inakalang ginamit lang niya ang dalaga. Ngunit hindi sila natinag. Sa tulong ni Bella, nakatapos si Rafael ng civil engineering habang nagtatrabaho pa rin sa kumpanya. Hindi na bilang janitor, kundi bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang manager ng construction division ng Montenegro Prime Malls. Natutunan ni Bella na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa laki ng gusaling pag-aari mo, kundi sa laki ng pag-iibig na handa mong ibigay nang walang hinihintay na kapalit. At para kay Rafael, natutunan niyang ang isang reyna ay maaari ring maging isang simpleng tagapaglinis, basta't ang nililinis ay ang daan patungo sa isang tapat at wagas na pagsasama. At sa huli, ang mall na dati ay simbolo lamang ng komersyo at pera, ay naging saksi sa isang pag-ibig na nagsimula sa isang basahan, isang kape, at dalawang pusong nagnanais lamang na makita ang katotohanan sa likod ng mga maskara ng lipunan. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makiki-comment naman po sa baba kung ano po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.